Magandang araw sa inyo mga kakambing, kamusta kayo? At last Friday kakapost ko lang nung mga kambing ko na ibinebenta. At yun na nga kanina ay reserved na yung dalawang native natin, si Eudora at saka si Iritel. Ayun. So, lipat muna natin sila doon para medyo try natin kung maliwanag. Pero alam niyo mga kakambing, ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Okay, habang nililipat ko sila doon. Yung pagbili nga ng kambing. At yung tungkol dito yung sobrang baba naman ng presyo. So ano nga ba ang dapat mong mga ika-alarma kapag naka-encounter ka naman ng mga kambing na ibinebenta tapos sobrang baba naman ng mga presyo nila. Okay, so ito lamang para na rin sa safety ng ating buyer at syempre sa safety na rin ng bawat magkakambing dito sa Pilipinas. Okay, para mapangalagaan natin yung mga kapwa natin magkakambing. Ayan, alam nyo kasi may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit nagbebenta na sobrang baba na presyo ang mga goat tracers. Yan. Meron minsan yung dala ng matinding pangangailangan. Ayan, paano pag sinabi natin matinding pangangailangan? Ito yung bigla ang may mga emergencies sa kanila, 'di ba? Biglang may aksidente, merong kailangan operahan, may kailangan ipagamot. At may bigla ang paggagamitan ng pera. Okay. So yun, maintindihan natin yun dun sa part ng seller na pwede nga naman niyang ibenta ang kambing niya ng bagsak. Pero hindi sa punto na sobrang bagsak na bagsak. Kasi nga, kung titingnan nyo kailangan mo yung pera. Pero bigla mong ibebenta ng sobrang bagsak na lugi ka naman. So walang ganun. So kahit papano, at least halos malapit sa kalahati o lampas ng konti sa kalahati, pwede. Pero yung talagang sobrang sagad na baba, medyo magduda ka na. Ayan. Paano yun? Posible kasi na, para sa akin lang naman posible na yung kambing na ibinibenta sa'yo ay nakaw. Ayan. Hindi na po yun lingid sa kaalaman na marami na dito sa ating bansa ay napakarami na nananakawan ng kambing sa kanilang mga farm. Lalo na po yung mga paligaw. Pag sabing paligaw, alpas. Ibig sabihin talagang yung kambing mo walang tali kung saan napupunta. Ayan, merong mga pagkakataon na nasisimplehan ito, na isisilid sa sako, na ilalagay sa mga kulong-kulong o barang, tricycle, minsan kotse, minsan van. Ayan, para din yung panabong naman kung saan ito ay nakawin dahil pinagkakaperahan. Ngayon, ang target ng mga iyan ay maibenta agad ang kambing sa lalong madaling panahon. Ayan, meron mga cases na talaga ito, in most cases, kinakatay nila yan para talaga walang trace ng itsura ng kambing. Ngayon, pag kinakatay na yon, hindi mo na makikilala. Okay? Nabebenta nila yan sa mga regular na presyo. Pero pagkasakali na mga yan ay kailangan ibenta agad at walang time magkatay, minsan ibinibenta nila ito ng buhay. Yan. So, sa tingin ko, nangyayari yun sa market kaya merong lumalabas na mga kambing na sobrang baba ng presyo na halos alampas na ng kalahati yung ibinaba. Ayan. Kasi mga rush yun Kita mo rush for sale na kambing. Kailangan nila ma-dispose agad. Ngayon, paano natin tatapatan o paano natin masusugpo ang mga ganitong klase ng kalakaran? So ito, para sa akin mga kakambing, maganda kapag medyo nakakaramdam ka o nakakakutob ka na merong something dito sa binebenta na to at gusto mo rin naman mabili yung kambing na yon kahit sa murang halaga, ang usapan nyo, mag-meet up kayo sa munisipyo. Yan, dahil tayo sa ating bawat munisipyo sa ating bayan ay meron ditong agriculture office. Ayan, yung agriculture office, sila yung humahawak sa lahat ng mga records ng agriculture sa inyong bayan. Ngayon, meron doon na naka-assign sa livestock o tinatawag natin na livestock committee. So pwede nyong hingan sila ng tulong sa ganito mga pagkakataon. For example, ako, may nakita ako nagbebenta at malapit lang, kalapit bayan ko. Pwede kami mag-meet up, maalinman o kahit saan dun sa munisipyo ko o munisipyo nila. Ayan, kapag nandun na kami,
meron kaming witness doon na sa aming mga pinirmahan, nakasunduan na kunyari nilagay ko doon, itong kambing na ito ay tinatanggap ko in good condition at ako ay magbabayad kay seller ng ganitong halaga. Okay, tapos pipirma ako doon, pipirma si seller doon sa kabila, tapos pipirma yung aming witness. So sino yung aming witness? Yung witness ay yung nasa munisipyo. Okay. So katulad dito sa amin, ang livestock committee namin o yung agriculture office ay malapit lamang sa stasyon ng police. So pwedeng yung witness doon ay yung officer na nandoon sa presinto. Okay? So pagka sa ganung paraan, medyo pagka umurong si seller, alam mo na, 'di ba? At kung hindi man umurong si seller o malakas yung loob niya at kahit may ginawa siyang mali, doon naman makakatulong ka naman doon sa mga magkakambing na ninakawan niya ng kambing. Okay? Ayan, nako, sino pa? Wala tayong barako ngayon. Alam niyo, anak niya yan. Kaya mo, natalakay natin sa ibang vlog. So yun nga, sa ganung paraan makakatulong ka sa mismong yung kapwa mo magkakambing na may chance pa siyang ma-recover yung kanyang kambing. So paanong paraan? Kasi syempre pag nagpalitan kayo, meron yung picture. Ngayon, kung magpi-picture kayo, gamitan nyo nung DA na with geotag or kahit yung geocam na para meron siyang longitude, latitude o may coordinate siya, tapos may time and place kung saan nangyari yung transaction. Tapos syempre nandun yung mga mukha nyo, diba? So ikaw naman in good faith dahil wala ka namang ginagawang masama, okay lang. So doon natin didiskubre yung mga ginagawang kalokohan ng ibang goat seller sa mga ganitong paraan. So gawin natin, dapat nga required yun eh. So ito yung bebenta ng kambing, dapat merong mga geotag na ganyan. Dapat may record o record keeping tayo ng kambing para meron tayong mga pictures kung saan naganap, saan ginawa. 'Di ba? Meron tayong mga reference kung sakaling may maghanap, may mag-claim o dito. Madaling makakapag-backtrack yung ating mga kapulisan. Okay? So, ganun. Ito naman ay idea ko lamang. Nasa sa inyo pa rin kung inyo susundin o kung malakas sa loob nyo, may pag-meet up kayo sa kanilang lugar. So, yun nga, hindi naman kasi hilingin sa kalaman na nating lahat na meron nangyari na sa ating kapwa mga goat transporter, di ba? Yun. So, nakikiramay kami dun sa nangyari dun sa ating mga kapatid na magkakambing dyan sa Batangas, di ba? So, yun lang. Iniingatan lang natin ang kapwa natin magkakambing nang sa ganun happy tayo lahat, 'di ba? Yung walang nagiging aberya sa ating mga pagnenegosyo ng kambing. Yun, so sana kahit papaano nakatulong yung short video ko na to sa inyo. At paki-share na rin to sa iba para syempre for safety na rin. Okay, so yun lang at ingat kayo palagi at syempre maging vigilant, 'di ba? Lagi lang kayong alerto sa mga bagay, huwag kayong magtiwala ng lubos sa mga hindi nyo kakilala. Yun lamang. Ingatan nyo ang sarili para na rin sa inyong mga pamilya. Okay? So, huwag nyo kalimutan nga pa na mag-subscribe dito sa YouTube channel ko na Teacher Farmer Ali. At meron tayo Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Usap tayo ulit sa mga susunod pang videos. At salamat nga pala sa nagpa-reserve ng ating 2 kambing na kukunin na sa Thursday. Okay? So, salamat sa inyo. Happy goat racing!